Good day. So, today, i-explain ko sa inyo paano ba yung format na gagamitin ninyo. So, ito yung format na gagamitin natin. You need to always double check yung page number and then yung alignment, no? So, dito sa title na to, ayan, wait lang, i-hide ko lang to ha. Ang ilalagay nyo dito is yung title ng business ninyo. Halimbawa, barcode. Ayan. So, yan yung title ng ng business nila. So, ganyan na siya. No? So then, an ergonomics and facilities planning presented to the faculty of the College of Management and Accountancy, Pinman St. Jude College. And then in partial fulfillment of the requirements in a degree, Bachelor of Science in Hospitality Management. And then dito, pangalan ng mga students. Okay? Example, pangalan ni, yan. Ayan. Tapos yung next member ulit, Juan D. De La Cruz. So, ganyan. So, ganyan yung gagawin niyo. Then, you need to double check. Baka kasi namumove na to. So, aayusin na lang, ha? Yan. So, dito again, ito ay title ng pangalan ng business ninyo. Tapos, dito is yung name ng members. Ang format ay first name, initial, and surname. Okay? So, kagaya ng pinakita ko. Dito, next is yung acknowledgement ninyo, dedication ninyo, and always use third person. Kagaya ng sinabi ng mga panel, di ba? Hindi nyo pwedeng sabihin na we, I, hindi pwede. Lagi dapat third person. When we say third person, pwede mong sabihin na instead na ganito, itatype mo dito. Example, sa paper ninyo nakalagay is, we decided to put red on our lights. Mali yan kasi we kayo, hindi dapat. So, dapat third person. The entrepreneurship, mali pa pala to. Decided. So, dapat naka third person. Pwedeng the entrepreneurship or barcode owner. Pwede rin ganyan. Yung pangalan ng business. Barcode decided to put red on their lights. O, di ba? Ganon. Dapat lagi naka third person. Hindi pwedeng we, hindi pwedeng I. Okay? So, I hope na-gets nyo na yan. Mag-search na lang din kayo ng iba pa. So, yan. Sa first page, eto. Yan. Then, next is acknowledgement ninyo. Next is dedication. Tapos, table of content. List of tables. List of figures. Dapat ito ay Roman numerals sa yung first na to. Yan. Ha, lalagyan nyo dito ng page number. Tapos, first one is the introduction. Ayusin ko lang, ha? Ayan. Be mindful sa mga paper ninyo para hindi mamamali. Ayan. So, dito, ayoko na ng maraming dot-dot na ganun. Ayoko. So, dapat, lalagyan nyo lang ng number. Halimbawa, pwede nyo to i-atras kapag gusto ninyo. Halimbawa, page 1 to. Di 1 nilagay mo dyan. O, page 5 na to. Di 5. Page 6 na to. Di 6. Ganyan lang siya. So, ganyan ang kalalabasan yan, ha? Wala na yung mga maliliit pa na mga dot-dot. O, dito naman tayo. Proceed naman tayo dito sa ayan. Yung references, tandaan niyo yan. Tinuro ko na yun sa kabilang video. Table, list of table. O dito naman, example, table 1 ninyo, nakalagay doon, space allocation. Kunwari lang ha. Pero i-double check nyo pa rin yung paper ninyo kung ano ba nakalagay doon na
table number 1. Space allocation. Ayun o, parang ganito kasi kalalabasan yan. Ayan. O, nakalagay doon, halimbawa nasa page 47 siya. O, yan. Ganyan lang siya. Next is wages and benefits. Depende yan kung anong title nun. Tignan nyo na lang sa paper ninyo. Nasa page 50. O, ganyan. And then, ang kalalabasan yan, parang ganito. Ayan o, table, population, page, yan. Tapos, sa figure, ganun din. Ulitin nyo lang yung sa figure. Figure number 1, ano ba nasa... Pero double check nyo to kasi bumababa. O, ayusin ninyo, ha? Figure number 1, ang nandoon ay perspective view. O kaya, ano, floor layout. Nasa page 10. Ano sunod? Perspective view of front. O kaya naman front view perspectives. Nasa page 13. O ganyan. Ganun lang siya. Ganun lang gagawin ninyo. Okay? So, yan. Thank you. Kapag may question, mag-message lang sa akin. Bye!